Nagbabalik ang homepage, isa sa mga iniwasan natin ang pangungutang. Hanggat maaari, itong bagay na ito hindi natin dapat gagawin. Pero minsan, dumarating yung mga pagkakataon na hindi natin maiiwasan, lalo na sa panahon ng emergency. Pero kailan nga ba tayo dapat mangutang o ano mga bagay na maituturing natin good debt? Yan ang ating pag-uusapan mula sa ating guest expert from Colayco Foundation, si Mr. Arman Benco. Good morning po, sir, and welcome sa homepage. Good morning, miski na galing tayo sa itong nakaraang mga araw na hindi masyado maganda. Good morning pa rin po. Ayan. At suki na din namin kayo dito. Anyway, ano ho ba yung mga bagay na maituturing natin good debt? Yung utang kasi, siguro i-define muna natin mabilisan. Yung utang kasi, number one, obligasyon yan. Obligasyon na dapat kapag tayo kumuha ng utang, tanggapin natin na maibalik natin. Kasama yung payment terms, kung ano man yung pinag-usapan na mga bagay-bagay kung paano babayaran. Pangalawa, tanggapin natin na OPM ito. Other people's money. So, hindi ito pera noong kaharap mo, kung bangko o financial institutions yung inihiraman mo, pera ito ng ibang tao. Kaya dapat mo talagang tugunan yung obligasyon. Pangatlo, na baka hindi nakakalimutan ng karamihan, ang utang, pribilehiyo ang pag-utang. Hindi po yan karapatan. Oo, hindi porke SSS member ka, pamatik, papautangin ka. Kailangan meron ka munang ma-meet na certain qualifications. Yung utang, sa totoo lang, yung mga makakapangyarihang bansa, malalaking kumpanya, mga mayayaman tao, gumagamit ng utang. Tamang gamit ng utang. Simple lang naman ang ibig sabihin ng good debt. Kung meron ka ng pera, ginamit mo at nabigyan mo ng tsansa lumago, higit doon sa halaga na hiniram mo, kasama na yung interest na ipapataw. Basta ganoon ang pamamaraan, good debt yun. So, imbis na baka kung saan mo lang ginamit, dapat kadalasan kasi meron kasi tinatawag consumer debt. Ito yung hiniram mo yung pera, pag minsan galing doon sa plastic money, yung credit card. Kinonsumo mo, bumili ka ng gadget, bumili ka ng appliance, bumiyahi ka, or kumain, pinangutang mo yung lahat ng pinanggamit mo noon. Hindi mo nabigyan ng tsansa lumago yung perang hiniram mo. Parang ibinaon mo lalo yung sarili mo. Oo, lalo na kapag hindi mo binabayaran ka agad, lalo na yung sa credit card, hindi mo kaagad binayaran ng buo. Imagine, nakabiyahe ka na, nakabalik ka na, kumain ka na, nabusog ka na, at natunawang ka na, babayaran mo pa ng ilang panahon. Pero kailan mo ba masasabing dapat tayong mangutang? Yan yung dapat na i-consider ng mga tao. Alam niyo yung mga kumpanya na umuutang, yung mga malalaki to, yung mga kilala natin na matatagal na, kumikita, reputabling kumpanya, umuutang sila on a regular basis. Alam niyo, kasama sa inyong personal financial planning kung kailan kayo mangungutang, kung anong panahon at anong katayuan kayo maaaring mag-housing loan na, or kung kailan kayo parang komportable ng mag-car loan, lalo na yung inyong business loan. Kailangan nasa plano nyo kung kailan, paano at saan or kanino ka mangungutang. Kung kailan ka mangungutang, depende yun dun sa plano at katayuan na you identified. Yan, pero meron ba talaga hong benepisyo kapag tayo manghihiram o mangungutang? Malaki. For example, yung housing loan. Imagine kung ayon sa iyong financial plan, kapag ikaw dumating na sa ganitong salary level, mga 3, 4 na 5 taon na sa pag-aasawa siguro, kung nandoon ka na doon sa mga, umabot ka na doon sa mga qualifications that you have identified, imagine, imbis na pag-ipunan mo yung 3 milyon, 5 milyon na bahay at abutin ka ng 20 taon, pwede mo nang makuha ngayon. Sa negosyo naman, it increases obviously your opportunities. Nadadagdagan din ang iyong ROI. Imagine kung meron kang pera, pinambili mo ng isang food cart, pero ikaw ay nangutang pa para sa pangalawa at pangatlo. Imagine ngayon meron kang 3 possible ROI kumpara doon sa iisa lang na galing lang sa iyong pera. At para sa akin, yung talagang natutulak o napopromote o benepisyo ng pag-utang yung disiplina. Imagine kapag every month inaalat mo kagad, sana nga yun ma-equate o maipantay doon sa disiplina ng pag-ipon at pagpapalago. Yung disiplina, dahil gusto natin matugunan yung ating obligasyon na bayaran. Ayan, kasi meron hong iba na parang sabihin na natin, pumapasok sa kanila yung mga kaisipan na, wala naman nakukulong sa utang, kaya hindi na nila binabayaran yung mga obligasyon. Tama ho bang kaisipan? Maling-mali. Alam nyo, yes,
maaaring walang nakukulong sa utang, pero pwedeng mailit o makuha lahat ng iyong mga ari-arian. Pangalawa, alam natin karamihan ng Pilipino gusto makapunta sa ibang bansa. Yung mga ibang bansa ngayon na nagre-require ng visa, tinitingnan nila ang iyong credit standing. Kung ikaw ba nagkaroon ng problema sa credit card, madali nilang makikita. Kasi lalo na sa mga ibang bansa, credit card ang madalas na ginagamit na kalakaran, makikita nila may problema ka sa pagbayad ng credit card, malamang ma-disapprove ka sa visa. Sa visa application. So, maling pananaw po yun. Obligasyon yan. Pera ng iba yan. Correct. Kawawa naman yung nagpahiram sa bangko para palaguin yung pera niya. Correct. Pero baka may tips ho kayo, sa ating mga taga-subaybay, kung paano ba nila maiiwasan hanggat maaari itong pangungutang? Okay. Meron tayong mga simpleng tip. Unang-una, ang pinaka-use and abuse excuse kaya kumakapit sa patalim at humihiram, dahil may emergency itong mga nakaraang araw. Kaya tayo po, lalo na kung kayo ay may pamilya, come up with an emergency fund. At least katumbas ng isang buwan na sahod. Sa loob ng 3-4 na buwan, buuin nyo kagad ang inyong emergency fund para before an emergency hits you, hindi na kayo kailangan gamitin yung dahilan na kapit sa patalim. Pangalawa, have a budget and stick to your budget. Kasama dyan sa inyong pag-budget, hanggang 20, mataas na po yung 30% ng inyong sinasahod buwan-buwan pangbayad sa utang. Kapag lalagpas na po sa 30% ng inyong buwanang sahod pangbayad sa utang, huminto na po kayong mangutang hanggang mabayaran, hanggang mabawasan, kundi mababaon po kayo sa utang. Tandaan niyo po, yung utang hindi po siya kalaban, kakampi po siya ng pamilya, ng kumpanya, miski na ng isang bansa. Kailangan lang po magamit ng tama. Yan. So, marami po kaming natutunan sa inyo, Sir Armand, at thank you so much po sa mga susunod na pagkakataon. Ay, aanyahan po namin. Marami po salamat. Ayan. So, mga ka-homepage, sana natutunan din natin, na i-consider natin sa ating mga sarili yung mga narinig natin ngayong umaga. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang homepage. Sa homepage.